let me remind you that there is wisdom in praying memorized prayer. After all, Jesus Himself gave us words to pray. The Lord's Prayer, Our Father, that we have just heard in today's Gospel. Bakit nga ba mahalaga ang memoryadong dasal? The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus was praying in a certain place, and when he had finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray just as John taught his disciples." He said to them, "When you pray, say, 'Father, hallowed be thy name. Your kingdom come. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins. For we ourselves forgive everyone in debt to us. And do not subject us to the final test.' And he said to them, 'Suppose one of you has a friend to whom he goes at midnight and says, "Friend, lend me 3 loaves of bread. For a friend of mine has arrived at my house from a journey, and I have nothing to offer him." And he says in reply from him, "Do not bother me. The door has already been locked, and my children and I are already in bed. I cannot get up to give you anything. I tell you, if he does not get up to give the visitor the loaves because of their friendship, he will get up to give him whatever he needs because of his persistence. And I tell you, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. What father among you would hand his son a snake when he asks for a fish? Or hand him a scorpion when he asks for an egg? And if you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him?" The Gospel of the Lord. Good morning, dear brothers and sisters in Christ. Sometimes, don't you wonder, is God annoyed at us every time that we pray to Him repeatedly, or we pray the same prayer again and again? Naiinis ba o nakukulitan ba sa atin ng Diyos pag paulit-ulit ang ating mga panalangin? Pag nagkasala tayo, paulit-ulit din. At paulit-ulit din naman tayong nagsisisi. Naiinis na kaya ang Diyos sa atin sa paulit-ulit nating paglapit sa Kanya? Dear brothers and sisters in Christ, we should be aware that this is one of the criticisms of other faith in our religion, Catholicism. That when we pray, we usually use memorized prayers and repetitive prayers. Memoryado daw kasi natin yung mga dasal natin sa paulit-ulit lang tayo. Halimbawa, yung rosary, no? And sabi daw sa Bible, tama naman, Matthew chapter 6, verse 7, huwag kayong magdasal ng paulit-ulit ng walang kabuluhan. But let me remind you that there is wisdom in praying memorized prayer. After all, Jesus Himself gave us words to pray. The Lord's Prayer, Our Father, that we have just heard in today's Gospel. Bakit nga ba mahalaga ang memoryadong dasal? Una, ito'y mga salitang hindi atin. Hindi natin ito inimbento. Kaya pag nagdadasal tayo ng Ama namin,
Kahit kabisado natin ito, ang panalangin dinadasal natin ay mga salita pa rin ni Jesus. So we don't just pray, we proclaim God's word. Yes or no? Ay, nilalait nga tayo, hindi daw tayo marunong magkabisa ng Bible. Pero pagkabisado mo yung Ama namin, marami ka ng Bible verses na alam. Dahil yung Ama namin, saan ba nakabatay? Saan nakabatay ang panalangin Ama namin? Sa Biblia. That is a biblical prayer. At kapag ni-recite mo yung Ama namin, nagre-recite ka na rin ng Bible verses. Do I hear an amen? Mahalaga ang memorized prayers. Tanong niyo sa akin, bakit? May mga pagkakataon kasi na kapag nagdadasal tayo, kinakapos tayo sa salita. Hindi natin alam kung anong sasabihin natin. Na-experience yun na ba yun? Minsan niya, sa sobrang hindi mo alam yung sasabihin mo, naiiyak ka na lang. O kaya tulala ka lang. Ibig sabihin ba nun, hindi ka nagdadasal? Nagdadasal ka pa rin. At para matulungan tayong manalangin, nandyan ang Ama namin, nandyan ang mga memorized prayers natin, para tulungan tayong magdasal. At ang maganda doon, kapag dinadasal natin itong memoryadong panalangin, ang Ama namin, ang dinadasal natin ay mga bagay na hindi lang mula sa ating puso, kundi mula sa puso ni Jesus. Dahil ito'y kanyang mga salita. Kaya natutulungan tayong magdasal ng mga dasal na memoryado natin. Kapag tayo nagdadasal ng panalangin itinuro sa atin ni Jesus, para na rin nating ipinapaubaya ang ating sarili sa Kanya. Lord, hindi ko alam kung ano ang dadasalin ko. Sige nga, yung dasal mo na lang ang dadasalin ko. And don't you think our God is honored when we use the prayers He Himself taught us? Di ba para na rin nating pinararangalan si Jesus kapag ang panalangin itinuro niya sa atin ang ginagamit natin? Do I hear an amen? And remember, whenever we pray, we do not only pray, but we proclaim God's word. And because we proclaim God's word, we are also reminded about what we should pray for. Ipinapaalala din sa atin ng Panginoon kung ano din yung mga dapat nating ipagdasal. Kaya nga sa Ama namin, maraming mga petition. And these petitions are essential things in our lives that we should not forget. Ask me why? Because sometimes we only pray for the things that we want and not for the things that we really need. Minsan ang hinihiling natin sa Diyos, hindi naman yung mga bagay na kailangan natin, kundi yung mga bagay na gusto lang natin. Kung bagay, yung iba hindi naman essential. Diba? Yung iba, halimbawa, gustong maging mayamang-mayaman. Hindi naman masama na magdasal tayo for abundance. Hindi naman masama na magdasal tayo ng mas mataas na sweldo or promotion. Hindi masama yun. Pero tandaan mo, ang kailangan lang natin ay ano? Tingnan natin yung Ama namin pag nagdasal tayo. Ano ang sinasabi natin? Bigyan mo kami ng aming kakanin sa give us today our daily bread lang naman pala eh. Kakanin lang pala sa araw-araw eh. Kaya matuto na rin tayong magpasalamat kapag ang araw-araw na pangangailangan natin ay naitatawid natin. Ibig sabihin, answered prayer na tayo doon pa lang. Amen ba yon? Pero minsan hindi natin na-appreciate yon. Kasi nga hindi pa tayo nananalo sa loto. Hindi pa tayo nakababayad sa lahat ng utang. Gusto natin mas maging mayaman pa. Again, hindi masama yon. Pero ang masama, yung mamiss mo yung opportunity na mapasalamatan ng Diyos dahil binigyan ka niya ng daily bread. And daily bread does not only refer to the material blessings that we receive. It also refers to the daily bread that we receive in the table of the Lord. Ito'y tumutukoy din sa mga biyayang tinatanggap natin sa mga sakramento na kahit kung minsan kumakalamang ating sikmura, pinagkakaloob pa rin ng Diyos bilang pagpapala. Kinakapos man tayo sa biyayang makalupa, hindi tayo kinakapos sa biyayang makalangit. Do I hear an amen? So, the Lord's Prayer is teaching us
the essentials of Christian life. Sometimes we pray that our enemies be converted. Is that good or not? That's a good prayer. Ipagdasal natin na magbagong buhay at magbago yung ugali ng mga taong ikinaiinisan natin. Walang masamang ipagdasal yun. Pero remember that in the Lord's Prayer, we also pray, forgive us our sins or forgive us our debts as we forgive those who sinned against us. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng... Oh, so the Lord is teaching us not only to pray for our enemies, but to pray that we may forgive our enemies. Kapatid, baka makamatayan mo, hindi pa nagbabago yung ugali ng taong kinaiinisan mo. Hindi mo na mababago yun kung minsan, pero anong mababago mo? Yung pananaw mo sa buhay. Pwede mong lawakan ng pangunawa mo at pwede kang magpatawad kahit hindi nagbabago yung taong gusto ng Diyos na patawarin mo. Amen? Kasi itinuturo sa atin ng the Lord's Prayer yon na hindi lang yung ibang tao ang dapat magbago, ikaw rin mismo dapat magbago. Dahil hindi lang siyang may kasalanan ka rin na dapat mong ihingi ng pagsisisi at hindi ka patatawarin kung hindi ka matututong magpatawad. So you see, kaya nga sabi ni San Ignacio, after mong humiling sa Panginoon ng lahat ng mga biyayang kinakailangan mo, end your prayer by praying the Lord's Prayer. Kasi yun ang magiging equalizer, yun ang maninimbang kung ang mga sinabi ba ng iyong puso ay nagtutugma sa sinasabi ng puso ng Diyos. Para hindi ka magtampo na, Lord, bakit hindi mo tinupad yung wish ko? Bakit hindi ako naging answered prayer? Baka ang sagot kasi ng Diyos sa dasal mo, hindi ko ibibigay sa'yo kasi hindi mo kailangan. Hindi ko gagawin yung gusto mo kasi meron akong ibang mas magandang plano kaysa sa iyo. Because after all, and that is the third point, the Lord's Prayer is not just a prayer, but an affirmation of our identity as children of God. Anong pinakamahalagang salita sa panalangin Ama namin? The first two words, Our Father, Ama namin. Because these two words are the basis of all the petitions that we will mention after that. Kaya lang tayo makakahingi sa Kanya ng makakain araw-araw dahil siya'y ating Ama na nagbibigay ng ating pangangailangan. Kaya lang tayo makahihingi ng tawad sa ating mga kasalanan kasi alam nating siya'y amang maawain sa atin. Kaya natin hinihiling na huwag tayong ipahintulot sa tukso at ilayo tayo sa masama sapagkat alam nating walang ama na gugustuhin tayo'y mapahamak. And every time we pray, it reminds us that we should be more trusting in God. Kasi kung minsan napuprustrate tayo kapag nagdadasal tayo at hindi na sunod yung gusto natin, para bang nagtatampo pa tayo sa Panginoon. Nakakalimutan natin, mas alam ng Diyos kung ano ang mabuti para sa atin. And if we really trust in God, then let us believe that He is a Father to us. And let us have that confidence that we are His children. We can tell Him whatever we want. We can ask Him for whatever we need. But in the end, we entrust ourselves to Him. Oo, pwede mong hilingin lahat ng gusto mo mula sa Kanya. Pero bandang huli, tatapusin mo pa rin ang panalangin mo sa mga salitang, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Do I hear an amen? Kaya nga kung tatanungin ko ulit kayo, nakukulitan kaya ang Diyos kapag paulit-ulit tayong nagdadasal? Naiinis kaya siya? Siguro gusto kong balikan yung unang pagkakataon na naririnig ng mga magulang yung kanilang anak na sinasabi yung mga unang salita sa kanilang bibig. Papa, Tata.
Mama, Mami. Kasi sa tuwing tatawagin natin ang Panginoon, para tayong naglalambing bilang kanyang mga anak. Lagi tayong pinakikinggan ng Diyos. Hindi siya nakukulitan, hindi siya naiirita. Pasensyoso siya sa atin, sapagkat alam din naman niya na kung minsan, hindi malinaw sa atin ang ating mga hinihingi. Pero mahalaga na sa Kanya na marunong tayong magtiwala at kinikilala pa rin natin siya bilang ating Ama sa langit. Kaya po, ito rin ang panawagan ko ngayong inaalala natin at pinararangalan ang ating mga lolo at lola, ang mga senior citizen ng ating pamilya at ng ating pamayanan. Palakpakan nga po natin sila. Alam ninyo, kumukulit na yung mga yan. Sila yung example ng kung minsan, aminin natin, nakakairita. Paulit-ulit na yung kwento, paulit-ulit na yung utos, at kung minsan nakakalimutan na nila yung mga bagay na nasabi na pala nila. Be patient with them. Ask me why. Ask me why. They have been patient with you. Nung mga bata pa tayo, sino bang nagtiyaga sa atin na iyak tayo ng iyak? Sino ang mga nangungunsinti sa mga apo sa kanilang kakulitan? Yung lolo't lola. Tapos nung naglakihan na yung mga apo, hindi man lang madalaw yung lolo at lola. At kapag kinukulit na sila, ang bilis-bilis mairita. Sino kaya dito yung mga nag-aalaga sa kanilang magulang na matatanda na? Huwag niyong kalimutan na nung maliliit kayo, nung mga bata kayo, sila ang dahilan kung bakit hindi kayo natuyuan ng pupo sa inyong likuran. Sila yung dahilan kung bakit sa kabila ng kakulitan ninyo, lumaki kayong maayos. Huwag niyong kalimutan yun. Kasi kung minsan nararamdaman nila, wala na silang silbi kasi binabaliwala ninyo yung kanilang kakulitan. Kasi kapag binaliwala ninyo yung kanilang kakulitan, iniisip nila hindi nyo na sila pinapahalagahan. Kaya kahit paulit-ulit ang kwento, makinig lang kayo. Sakyan lang ninyo. Dahil ang totoo, sa paulit-ulit nilang pagkukwento, may naiiwan at may naiiwan pa rin mga butil ng aral sa inyo. Tama ba yon? Tama ba yon? Huwag niyong kalilimutan, anumang karunungan sa buhay na meron tayo ngayon, minana din natin yan sa mga nakatatanda sa atin. Palakpakan ulit natin sila. Salamat po sa inyo. Hindi po kami magsasawang pakinggan kayo. Hindi po kami magsasawang tiyagain ang kakulitan ninyo, sapagkat lahat naman tayo, pinagtsatsagaan lang din ng Diyos ang kakulitan natin sa Kanya. Dahil kahit mangulit tayo sa Panginoon, ang tingin niya dito ay hindi pang-iinis, kundi paglalambing. At sana ganun din natin makita ang kakulitan ng bawat isa bilang pagkilala sa ating halaga at bilang paanyaya na lalo tayong magmahal. Amen. Ang narinig niyong pagninilay ay bahagi lamang ng aking Sunday homily na dineliver ko sa St. Martin of Tours Parish dito sa Bukawi, Bulacan. Welcome po kayong lahat dito mga ka-SMS. Pumunta lang kayo dito kapag araw ng linggo at gusto ko ring makasama kayo sa pagdiriwang ng banal na misa. Masusundan ninyo ang pagninilay na ito sa aking YouTube channel, ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon, at maaari nyo ring makita sa iba't ibang mga social media platforms, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa Twitter. Gayon din naman, inaanyayahan ko kayo na i-download ang #1 Catholic meditating app sa buong mundo, ang Hallow app. Ang prayer app na ito ay makakatulong sa inyong pananalangin at dito maririnig din ninyo ang aking mga daily reflections, ang pagninilay ngayon kasama si Father Franz Dizon sa Hallow app. I-download lang po ninyo ang Hallow app, hallow.com/pagninilay para makakuha din po kayo ng discount para sa inyong subscription. Mapapakinggan din ninyo ang aking mga pagninilay araw-araw sa Spotify, hatid sa inyo ng Hallow app. Hanapin lang po ninyo ang pagninilay ngayon. Muli, ako po si Father Franz Dizon,
mula sa Diocese of Malolos. Ngayon, nandito sa Bukawi, Bulacan, St. Martin of Tours Parish. Magkita-kita po tayong muli at hanggang sa susunod na pagninilay.